B-plate na Honda CR-V Gen 1. B as in bulok nga ba? Saan nga ba galing pag B ang unang letter ng plate number ng CR-V? Hindi lang CR-V, lahat ng kotseng imported na galing ibang bansa tulad ng Japan na pumasok at narehistro sa Region 2 Cagayan Valley, letter B ang simula ng plate number. Pwede pa mag-import ng kotse na buo noong mga late 90s to early 2000s. Kaya buo pumasok tong CR-V na to noong year 2000. Hindi tulad ngayon, dapat katay na or naka-parts out na. So ang dami nagsasabi, pag B daw ang plaka, B, as in basura na sa Japan at tinapon sa Pinas. B, bulok ang kaha at binahana ang makina niyan. B, bangga lang yan at binuo para maibenta lang dito sa Pinas. Tara, pag-usapan natin mga boss. Bago tayo mag-start sa video na to, please don't forget to like and subscribe. So simulan natin yung exterior. Ano nga ba difference ng B-plate o mga imported na CR-V Gen 1? So una, makikita nyo, meron siyang fender mirror agad. Sa Japan kasi by default, merong ganyan yung mga Honda CR-V nila. Next naman, kung makikita nyo, yung stud pattern niya, 4 holes by 114 yan. So sa Japan, yung mga 95, 96 model, kung hindi ako nagkakamali, 4 stud lang, 4 by 114 yung lug patterns niya. So compare dito sa Philippines, nung lumabas nung 1997 early, saka 1998, 5 holes na yung meron tayo dito. Tapos sa labas, ano pa yung mga difference? Isa pang nakita ko, yung wiper cowling naman ng mga Japan unit na CR-V. Yan, niretoke na rin, fiberglass, kasi originally right-hand drive nga eh. So iba yung butas, iba rin yung forma ng mga wiper arm. Ito napalitan na, itong wiper arm na to. Ginamit na yung local wiper arm. Isa pa palang difference na nakita ko, yan, pag 95-96 may antena pa rin. Siguro 96-97 model din. Nasa right yung antena niya. Sa local, di ba, is nasa left. Pero kapag mga modelong Honda CR-V galing Japan, nasa gitna yung antena nila. Gitna sa may bandang likod ng bubong. So bakit pag galing Japan yung mga bubong or mga units hindi binubulutong? So sa Japan, nung ina-assemble yung mga Honda Civic sa Honda CR-V noong mga panahon na yun, ibang sealant yung ginamit nila dun sa bubong. Unlike dito sa Philippines, meron din tayong ibang brand na ginamit na sealant dun sa ilalim ng bubong. Ang problema nun, after 20 years, kumukulo yung sealant na yun or para naghahanap ng butas, naghahanap ng lalabasan. So sa Japan, na sealant, hindi ganon yung nangyayari. Kaya walang bulutong yung mga bubong nila. Ito sa likod, nandito yung plate garnish pag Japan unit. Tapos meron ditong tinatawag na non-choco bumper or yung smooth lang. Sa local kasi di ba nandito yung plaka natin. So sa Japan, nandito sa taas. So smooth na siya. Engine bay. Okay, engine bay naman tayo. So difference naman ng Japan unit sa local unit. So ito kasi na-convert na. Originally yung battery nandito sa right side pag nakaharap ka sa engine bay. Yung hydrovac naman, nandito yan. Pag Japan. So nung kinonvert dito yan, nilipat at kinorek na parang local. Yung battery nandito na sa left, yung hydrovac nandito na. Yung fuse box, ayun, medyo naligaw pa rin. Yung fuse box, nasa right side. Pag nakatingin sa engine bay, nasa right side siya. Pero originally, dapat nandito yan sa tabi ng battery natin. Dito sa local. Ayun. Next naman, isa pa, itong aircon line. Yung upper aircon line, nandito yan dapat. Yan yung low side eh. Nandito dapat yan sa local. Papunta sa likod ng battery. So sa Japan, ginawa dito pa rin, tapos dun pinasok kung makikita. Okay? Interior. Next naman, interior ng Japan unit na CR-V. So una makikita nyo agad yung shift knob pag automatic nandito sa kaliwa. Kasi di ba pag local nasa kanan tayo. Ayan. Wiper. Yung wiper stock naman niya,
alam ko nasa kaliwa kasi nga opposite dun sa local. Ang light switch naman, light stock is nasa kanan. Dito, makikita natin yung dashboard, yun lang, medyo may konting flaw kung magseselan tayo. Hindi lang maganda yung fit talaga pag kinonvert. So makikita nyo dito, fiberglass lang yung dashboard. Yan lang yung downside kapag kinonvert natin yung mga imported units from Japan. Isa pa, makikita nyo itong lever na to. Ito. Yan yung handbrake ng CR-V sa Japan. Dito, hinihila yan. Parang L300 dito. Di ba pag local, nasa ilalim tayo. So wala yan, blanco yan. Next, center table. Ganito sa Japan. Climate control, nakaganito na, may auto function. Naka JDM clock na rin. Syempre, JDM, galing Japan nga ito eh. Tapos, eto, yung pindutan ng backlash nila nandito, nasa sidings. Di ba sa local nandito dapat? Pero alam ko, originally, yung pindutan ng sidings na yan nasa kaliwa, nasa kanan yan kasi nga right hand rev yung mga Japan unit, so dapat nandito yan. Isa pa palang difference sa interior is yung rear seats ng Japan unit nahihiga. Ayan. Nagiging bed kapag hiniga natin tong rear seat na to, saka to. Local unit ng CR-V hindi natin nagagawa yun eh. Dito naman sa likod, wala namang pinagkaiba. So ito yung headrest. Di ba pag local donut headrest tayo or yung may butas sa gitna? Pag year 96, 97 sa Japan, buo. Walang butas yung mga headrest nila. Yung fabric, same lang naman yan. Naka-leather seat cover lang yung CR-V na to. So ceiling, wala naman difference. Parehas lang. Meron ding monkey bars. Sa US kasi wala eh. Mga USDM na CR-V. Ayan. So balikan natin yung tanong natin kanina. So pag B-plate nga ba ang Honda CR-V? As in B, bulok nga ba? So dito lagay natin yung mga pros or advantages, no? Una, syempre, zero bulok. Kitang-kita mo naman dito sa JDMX, dami natin binibenta mga bubong, mga pinto, fender, walang bulok talaga pag galing Japan. Next naman, yung makina. B20 engine na yan. Naka-code yan sa block B20 engine. And sa dami-dami kong nabentang B20 engine na galing Japan, sariwa lahat. Wala talagang sumasablay, di ba? So isang check na naman yun. JDM parts, tulad nito. Headlight na sariwa, roof cut na walang bulutong, yung sa likod na non-choco bumper, saka performa tailgate, yung seats na pwedeng mahiga, JDM clock. So nag-compute ako eh, nasa 50,000 din yung JDM parts na meron tayo dito sa unit na to. So kung mabili mo ng mura yung CR-V mo na Japan unit, around 120, 130, di ba? Parang hindi na masama para magkaroon ka ng mga JDM parts na mga ganun. So pagdating naman sa cons or mga disadvantages pag meron kang B-plate or imported na CR-V, una, syempre, dashboard. Kitang-kita natin sa dashboard kanina, no? Medyo may mga naritoke lang, may mga fiber, medyo hindi magandang fitting. Next would be yung firewall. Sa firewall kasi, kita mo yung battery baliktad, pinilit talaga ilagay dito, medyo tabingi, yung fuse box nandun pa rin. Yung aircon line, patalikod, hindi parang local na para dito, di ba? Next naman sa loob, yung nakikita natin, yung baliktad yung wiper. Kung sanay ka talaga sa local unit, talaga malilito ka. Left or right ba yung wiper? Left or right ba yung light stock natin? Next would be yung shifter. Ang shifter naman ng Honda CR-V na imported, di ba? Nasa left. Ang local ay nasa right. So doon, medyo malilito tayo. So bulok nga ba pag B? Para sa akin, hindi. Halata namang lamang na lamang ang mga advantages. Isipin nyo, sariwa o wala masyadong bulok ang kaha ng CR-V na to kahit year 1996 pa. Silipin natin yung pinto, fender, hood, bubong, walang bulok to. Di tulad ng mga ibang 1998 to 1999 CR-V dito sa Pinas, may makikita tayong bulok dyan. Walang problema ang engine at transmission nito simula pumasok ito sa Pinas. Napakasariwa ng cylinder head nito at walang delay sa transmission.
Loaded pa ito ng JDM parts na aabot ng 50,000 pesos tulad ng fender mirror, tailgate, seats na humihiga, climate control, center table at bonus pa kung meron tong rain gutter na malaki. Yung mga nabanggit kong disadvantages kanina, kayang-kaya naman natin gawa ng paraan yan basta may extra budget tayo. Pero sa totoo mga boss, wala sa kotse yan, mapa-B or local plate pa yan. Nasa pag-aalaga ng may-ari yan. If may kailangan kayo sa mga CR-V Gen 1 or Gen 2 nyo, message nyo lang ako sa Facebook page JDMX Auto Parts or sa Facebook ko, JJD. JJD po of JDMX Auto Parts. See you next episode!